sa fluids o likido para magpabiling himsog. Pero, kabalo ka ba? Ang sakit sa kidney kasagaran walay klarong sintomas sa sugod. Busa ayaw hulata. Namudako pa ang problema. Inom og daghang tubig, kaon og masustansyang pagkaon. Likayi ang sobrang parat og processed food. Og magpa-check up kanunay. Ang gamayng pagtiman karon, dakong tabang sa imong kaugmaon. Karong bulan sa kidney. Ampingi ang imong kidney. Ampingi ang imong kinabuhi. Love your kidneys. Live longer and live better. This important reminder is being brought to you by the local government of Digos, headed by the Honorable Mayor Joseph Fortich Cagas. Kalayo, dili mamili og biktima. Apan kita pwedeng mag-andam. Karong bulana, atong gisaulog ang Special People Fire Safety Month. Special People Fire Safety Month. Para sa mga bata, senior citizens, o PWD, o persons with disabilities. Hinumdumi, fire safety is everyone's responsibility. Siguraduha nga limpyo ug walay bara ang inyong mga agianan para dali makagawas kung adunay emergency. I-check perme ang mga cable ug appliances. Siguraduha nga dili mag-overload sa mga saksakan. Palunga ang kalan ug kandila pag dili gamiton. Ug ilayo sa mga bata ang mga lighters ug pusporo. Likayan nato pirmi ang mga fire hazards sa atong mga panimalay. Ug para sa atong mga special people, kinahanglan doble ang atong pag-atiman kay ang ilang kaluwasan atong responsibilidad. Uban sa Bureau of Fire Protection ug sa City Government of Digos nga gipangunahan ni Mayor Joseph Fortich Cagas. Giawhag ang tanan nga magmatngon, mag-andam ug magtinabangay kita. Kay sa kalayo, ang andam mao ang luwas. Galag, kumusta? May buntag ka natong tanan? Atong oras, 12 minutos ang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Adlaw nga Martes mga kaigsoon, no? Pizza 2 sa tuang bulan Hunyo 2026. Liara sa adlaw June na pod. Sa ngalan sa tuang mayor sa tong syudad sa Digos, Mayor Joseph Fortich Cagas. Sa tuang BC Mayor sa tong syudad, Attorney Johari Gomez Banya. Sa atong First Lady sa tuang syudad sa Digos, ang atong konsihal, kanunay matinabangon, Honorable Ma'am Liza Marabillas Cagas. Ug sa tanang mga konsihales sa atong syudad sa Digos, may buntag. Sa ngalan po sa tuang head, no, sa tuang CDRRM Digos, ang atong acting CDRRM Officer Sir John Basil Sibilia. Kini nyo mga amigos sa kahanginan mga kaigsunan nga makauban nyo sulod sa usa ka oras alas 7 hangtod alas 8 sa Kabuntagon, no? Mr. Philip June Caminali sa programang Disaster Resilience, programang gikan sa City Government of Digos through CDRRM Digos or City Disaster Risk Reduction and Management Office. Oy, atangin ninyo ato ang mga hisgutanan mga kaigsunan, no? Unang-una ang atuang weather disturbance, no, or weather update karong mga panahon na. Usab ang atuang mga pahinumdom, no, sa inyo kung unsay mga dapat atong buhaton may tungod sa kaning rainy season, no? So karong panahon na nagdeklarar ng ato ang DOST Pag-asa sa ilahang kaning ginatawag nato nga official, no, nga habagat season. And of course, atangin ninyo atong isgutanan kining nahitabo, no, sa Mount Apo tong yaging bulan, no, Mayo 30. Adlaw itong adlaw to, Sabado, no. Grabe ka trending gyud, no. Daghang kay mga pangutana kung unsa gyud tinuod nahitabo dito sa Mount Apo katong usa ka pasyente. Daghang kay mga fake news nga ni katag sa tuwang social media. O paminawa ninyo na diri kay kita mismo ang naabot gyud dito sa area, no. And of course, atangin ninyo mga kaigsunan ang atuang mga accomplishment report, no, sa atuang CDRRM sa bulan sa Mayo 2026. Para sa inyong mga pangutana o mga
comments no sa tuang mga topic karong buntaga, pwede mo manawag or mo text no sa 0945-768-1631. Usbon ako magkaigsunan 0945-768-1631. And of course, ang atuang CD Ararimo Operation Center 24/7 hotline number, no? Emergency hotline number. Palihog kog phone book sa inyong mga cellphone 0946-695 then upat ka 7. Pasbo na mga kaigsunan 0946-695 upat ka 7. Pwede mo manawag diha sa tuwang numero, no? Kung nakasugat mo or na mga emergency nga inyohang nakita sa inyohang lugar. Basta sa syudad sa Digos lang, no? Mo tayo tawag na jurisdiction. At ang ipo na itong isgutan na mga kaigsunan, kaning ginatawag na itong coordination during emergency. No? Kaning inline sa itong Republic Act 10121, no? Okay. Kanus mo take over si city disaster, si barangay disaster, o guban pa. Tangin ninyo na aron makabalota kung kanus dapat mo take over ang usa ka lungsod, no, or ang barangay ba. Puro lang pahiyom ang imong makita, nagkadali ang kalingawan, gasakan na to nga angay ang Okay, itong oras 16 minutos nang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Kauban niya po ninyo karong buntagan yung amigos kanginan, Mr. Philip Jun Caminadi. Okay mga kaigsunan, no? Natay ginatawag na General Flood Advisory number 2, no? For Region 11 or Davao Region. So, issue niya ganina alas 6. Karong pitsahan, no? June 2, 2026, no? Hantod ni siya unya pod alas 6 sa gabi. No, ito ang basahon ni mga kaigsunan para makabalo mo kung unsay posible nga mahitabo sa tuwang weather forecast, no. So present weather forecast na to na natay gitawag na southwest monsoon, no, affecting diri sa tong lugar. No, magdala kini og light to occasionally moderate rains and thunderstorm, no. Mo to gabi nga nakita na to, nadungog na to mga dalugdog, no, mga pagkilat. Gumikan to sa tuang southwest monsoon, no, nga nakapekto din sa tuang lugar. No, na kusog-kusog pong ulan gabi, no, nata sa light to moderate rains. Posible po nang ma-experience na to unyang hapon hangtod nga mo abot ang kagabion. So, water courses like to be affected ang atoang Davao del Sur, rivers and its tributaries, particularly Davao, Lasang, Bunawan, Matina, Talomo, Lipadas, Tagulaya, Sibulan, Digos, no, Apeligutaan, Padada, mainit, no. So, pwede ta maka-experience unya og light to occasionally moderate rains, no, and thunderstorm. So, mao na mga kaigsunan nga katong mga kaigsunan na to nga mga hilig mag-outdoor activities, sila binag maka-experience ta og mga pagdalugdog, pagkilat, palihog, stay indoor, no. I-avoid na to ang pagtambay, no, pag-stay sa gawas, labi na mga pagkilat. Then please avoid activities sa to mga mountainous areas, labi na makita tagwanang nya nag-inusarang kahoy, no, sa usa ka wanang nga area, kana siya prone kay naigon sa kilat. So likaya na to ang pagbalikon ako, likaya na to ang stay, no, pagtambay-tambay sa gawas, labi na og na mga lightning advisory or mga thunderstorm, kay simbako posible kita prone kita na sa kilat. And of course, ang atuang DOST Pag-asa, no, Department of Science and Technology Pag-asa, no, officially na nga nag-declare og habagat season or rainy season, no, atong niaging semana, no, Sabado. So unsay mga posibleng mahitabo aning rainy season, no, kay nasayran magyud nato ning bulan sa Hunyo, no, nga ting-ulan-ulan gyud ni. So katong mga kaigsuonan nato nga sanay kaning nagpuyo daplin sa kasapaan, mga flood prone areas, mga landslide prone areas. Balo na mo mag-igmat na gyud tadaan. So ato mga flood prone areas dire automatic kani ato mga kadagatan, no, ato mga coastal barangays like Dawis, Aplaya, Sinawilan, Kugon,
part of Igpit, no? Kaning San Miguel, part of Zone 1, Roparan, San Agustin, no? Portion of Mate, portion of Quiagot, no? Ay baonon po na ng Quiagot. And of course, kini nga to ang mga low-lying areas, no? Nga diri gyud mo na receiver sa flood kumbaga. So kato mga kaigsuonan nato nga nagpuyo dihang dapita, labi na ning mga kabukiran nato like Binaton, Kapatagan, Suong, Guma, Quiagot, portion of Quiagot, na mga landslide prone areas po diha. Mountainous areas so Lungag, Daghan pa, Palihog, kaning Dulangan po nato and some portion of Roparan. Palihog sa mga namuyo sa mga flood prone areas o landslide prone areas, mag-igmat yun ta 24/7, no? Labi nagmukusog ang ulan kay kabalo na magyud ta kaning landslide mga kaigsuonan, no? The number one triggering factor of landslide is heavy rains. Plus kani pag yun ang uban nato mga kaigsuonan nga gipamutol ang mga kahoy nato sa kabukiran gipanghimong uling, wala na upaw ng atong kabukiran kung kining pag mag-ulan, mahagsa ginatong kabukiran si bako lang pod palayo, no? Then sa mga nilabayng katuigan, no, naka-feel mangitag earthquake, no, paglinog. Kaning paglinog nato mo po ni isa sa hinungdan nga nganong muhuyang ang atoang yuta. Then plus nag-heavy rains, so huyang na kay atong yuta, mo na posible gyud nga mag-landslide. Mo nang katong mga kaigsuonan nato nga nasa kabukiran, palihog nga di ta magkumpiyansa kay ang ato ang again balikon ako ang ato ang mga areas sa mga landslide prone delikado na gyud siya. Labi na ning mga taga kaigsuonan nato diya sa barangay Binaton, no, nga nagpuyo anang diagyo sa cliff ba. So makita man nato na sa highways, no. So kana siya ato na siyang giaksyonan last I forgot the exact date, no. Basta this year, no, atong kuan siguro to, tong April, with the coordination sa barangay, no, sa tong BDRRMC, ni Kagawad Bong Famoso diha ug sa tanang mga BDRRMC diha sa Binaton, ato nang gisuroy diha kauban ang MGB ug DNR. So gipangtagaan naton sa mga pahimangno diha nga kung pwede mag-relocate gyud, no, kay delikado. Mas maayo nang mo relocate ta kaysa matabunan ta sa yuta. Do sabtan gyud nato pod nga dili ingon ana kasayon makaigsuonan ang pagbalhin, no, pag dali-dali og balhin og balay. Pero ato pong una-unaon nga mas delikado kung kita matabunan og yuta. Pili lang yuta asa ana. Kadua kaning atuang mga flood prone areas, mga bahaonon, o kaning Aplaya, Sinawilan, atong gipang-mention ako tanan kanina. Palihog pag naay ingon ana kusog nga pag-ulan, ang atong syudad sa Digos, ang atong CDRRMO maghatag ng mga advisory. So kana siya pag maghatag tag advisory, palihog mo follow gid ta. Then please do not forget to coordinate your BDRRMC. Ang atong mga barangay, mga kaigsuonan, makabalo na sila kung nabatay mga threats, no, sa disaster, sa mga natural disaster. Kaya natay mga close coordination ana ang ginabuhat between the barangay and the city government of Digos. Mao nang balikon ako, di ta magkumpiyansa karong rainy season kay ang pagbaha. Plus ang atong syudad sa Digos karon through City Health Office, no, natay ginahimo nga programa nga Tipok Lamok. Ako na lang ning i-discuss na lang pod kay prone pug kayo ta sa dingge karong mga rainy season, no. So mahisgutan po na sa programa nila sa City Health Office, no, kanang mga pagkulob sa tuang posibleng nga mabutangan og mga tubig sa ulan. So ingon ana. O nang ang syudad sa Digos karon naghatag og executive order or kaning order ang ato ang syudad sa mga tanang empleyado sa City Hall nga until 4 PM ang office hours, no, kay natay Tipok Lamok para gabi para gahapon ni uli og alas 4 sa hapon
pag uli na ko sa balay, nang limpyo ko sa balay, pangyabon ako tong mga nabutangag mga tubig nga mga balde uban pa para dili pangitlugan sa lamok. Oy, sa ngalan sa to ang mga division chiefs diya sa opisina sa CDRRMO no, sa nga to ang kining ato ang Chief Admin and Training at the same time atong Finance Ma'am Cindy Sario. Ang ato ang Logistics Section Chief no, si Ma'am Beverly Jane Sinahon. Sa ato ang Research and Planning Division Sir Kent Gregor Abad. Sa ato ang Traffic Light and Early Warning System Sir Darryl Lance Magdamo. And of course ato ang mga unit leaders diha si Sir RJ Raimundo, si Sir Ramon Pines III, si Renard June Culiado. O sa ato ang consultant diha karon sa opisina sa CDR mo, ato ang former nga head sa CDR Sir Samuel Meralles. Naminaw sila karon. Para sa inyong ubang mga greetings ug mga comments no sa ato ang Facebook live, pwede ninyo ato nang tagapagtagad unya. Okay mga kaigsunan, atong oras 26 minutos nang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo karong buntagan yung amigo sa Kanginan, Mr. Philip June Caminade. Okay mga kaigsunan, itong hisgutan katong nilabayng simana no, Mayo 30, 2026 adlong Sabado. So atong opisina nakadawat og report gikan sa tuang DENR, Department of Environment and Natural Resources sa Kapatagan, informing CDRRMO Operation Center about sa usa ka biktima nga nahulog sa bato dito sa White Sand area sa Mount Apo. So alas 9 sa Kabuntagon nakadawat ta og report. So ang nanawag sa tuwa is ang personahe sa DENR na ay usa ka biktima nga nahulog dito daw sa crater sa White Sand. Kining White Sand mga kaigsunan ubos ni sa crater no. Mo ni siya sa una, mo ni ang ato ang mga mo na gibutangan na diha og si tawagan ni kining kalimutan ka ng camp diha ba, evacuation camp diha mag tapok ang mga climbers diha magpahulay campsite no, campsite sa unang panahon. Then daganag mga bato diha no, then ang ato ang bio diha pertigyud nindota. So bandang alas 9 nanawag ang atong DNR. So nag-informing sa ato ang opisina nga sa panghitabo. Pero ang ato ang syudad sa Digos atong gi-verify ang report o dito na to nasairan nga kato ang biktima ha na rehistro sa yang trail no dito sa Santa Cruz, Municipality of Santa Cruz. So Santa Cruz Trail to sila, dili to sa Digos Trail ha. Nagparehistro siya sa Santa Cruz Trail. Okay, Santa Cruz, di Municipality of Santa Cruz. Then suddenly ang usa ka biktima nagpa-picture diha sa White Sand sa nagtungtong og nitungtong sa bato ni lingkod. Then suddenly ni kalitlag collapse ang dakong bato. Mautong natagak siya padulong sa ubos no nga gibana-banaan no, more or less 30 meters ang kahit ang katas-on no. So according na siya sa ato ang gi-interview magud nato mga locals dito. Gi-interview na to ang guides no, guide jud sa Mount Apo sa ilahang trail. So more or less nasa 30 meters ang katas-on. Tapos luckily ang usa ka biktima nagkahiagom og samad siyang ulo og possible fracture siyang right nga shoulder. Then pasalamat mga kaigsunan nga ang ato ang mga local guides and porter diha sa Mount Apo sila gyud mismo ang naghatag og first aid sa biktima. Then I highly salute no and highly
give may recognition no sa tuang mga local porter and kini mga guides diya sa Mount Apo kay sila gyud ang nagbitbit sa pasyente gikan sa White Sand padulong mismo sa tuang paradise nga kaning sa ubos na sa Kapatagan. So na desisyonan sa nila nga instead nga ibalik nila sa Santa Cruz Trail ang biktima, ila lang na desisyonan nga diri sa Digos Trail iagi kay ang Digos Trail man ang pinakaduol padulong sa kining ginatawag nato nga paradise, which is ang kanang paradise area mao na diha ang diha mag-abot ang mga vehicle no, diha ra kutob maabot ang mga vehicle. So diha dito nang paabot tong ambulance. So nagabinan gyud pag-abot sa paradise no, mga around 9 PM siguro to na rescue na to, na nasugat na to ang kining biktima with the help no to the airport po sa to ang taga Bureau of Fire Protection SRF no, specialized rescue force ni subida gud sila dito. So dito sila nag-abot sa dito nila nasugat sa Upper Sabuag no ang biktima. So nagtinabangay gud ang mga rescuers dito. So balikon ako no, grabe ako ato ang pagpasalamat sa atong mga local guides diha sa Mount Apo kay sila gyud mismo ang nanguna diha sa paghatag first aid ug pag alsa sa pasyente gikan mismo sa White Sand padulong sa ubos sa paradise no. Bugat pod, lapok ang terrain, grabe ka lisod. So despite ana grabe ang passion sa tuwa mga local guides no, grabe ang eagerness sa pagtabang no para maluwas lang yun ang biktima. So katong hitabo ato medyo natay ginatawag na moderate to heavy winds no, yung hangin. So kato siya medyo kusog-kusog ang hangin ato na time. Karon makaigsunan ang atoang biktima atong gidala sa pinakaduol nga ospital, ang Digos Doctors Hospital, bandang alas 12:45 na sa kadlaw no. Dito na to gidala sa Digos Doc, the nearest capable hospital. So may gani mga kaigsunan no, pag-abot sa atong ER giatiman dayon sa physician nato sa atoang ER. Then mato atong gi-interview ang biktima, nag-picture siya dito. Medyo tipak jud daw ang iyahang gilingkuran, matong nahulog siya dito. Unang paimangno sa tuang head sa CDRRMO si Sir John Basil Sibilia na dili ta magpadala sa kanindot sa bio sa Mount Apo. Again, balikon ako, dili ta magpadala sa kanindot sa bio sa Mount Apo. Always think your safety mga kaigsuonan. Ang Mount Apo is dili na to kining kumpiyansahan no, kay outdoor activities daghang kay mga hazards no, labi na diya sa boulders sa Mount Apo nga dagko kay mga bato, hait ang mga bato no, delikado sa pagkahulog. So ang atuang biktima karon stable na no, na interview na to gahapon, tawagan na to siyang cellphone, okay na siya, wala problema. Pero nagpadayon gyapon siyang nagpatambal no sa sa ospital. Ang manggod kining Mount Apo daghang kayo og nanaka last weekend no, kay padulong na manggod magsirado ang Mount Apo karon June no. Seasonal gyud na mag-close ang Mount Apo makaigsuonan kay rehabilitation sa Mount Apo. At least makapahulay si Mount Apo sa sa makapahulay ang Mount Apo no sa environment no, ma-preserve nato tinuig nga pag-close no. So manaka pod mi diha siguro para mag-assessment no, atong tan-awon kung say mga kulang diha, kung say mga need pa natong mabuhat in terms sa pagprotekta sa environment no. So mao na mga kaigsunan nga ang pasyente karon, ang biktima nato karon stable na, kaloy sa Dios, natagaan gyud og maayong first aid sa atong mga local guides, sa atong mga porter, and nahatod nato nga safety sa ato ang Digos Doc Hospital. Again, balikon ako, isa sa pahimangno sa tuang City Disaster Office nga dili ta magpadala sa kanindot sa view sa Mount Apo. No? So may gani kay naatay mga emergency camp diya sa Mount Apo, which is kanang Camp Gudi-Gudi. Dito siya nakasugat
naapoy doktor nga nisaka didto, kauban ng mga nurses, may gani kay nagsugat sila sa pasyente o mga medical inclines dito sa Camp Gudi-Gudi mo tong gitahi ang samad, pasensya sa mga nangaon karon na gitahi ang samad sa mga doctors, no. So dakog tabang, no, nakanindot aning mga kaigsuonan na to kay in terms of crisis, in terms of emergency, magtinabangay gyud ta. So pasalamat ta kung kinsa to nga doktor, wala na to nakuha kung kinsa nga doktor kay wa man gud daw nagpaila according sa to mga local guides, no. So kung kinsa manggaling to nga doktor or mga medical inclines, salamat kayo sa inyo sa inyong pag-save, no, sa tuang biktima. So dagang kayog mga balita, no, sa social media nga ngano daw wala gikuha sa chopper, no? Ngano daw gabi na naabot nga around buntag pa man daw nahitabo. Kung uban alas 12 na daw nahitabo to. Dili daw alas 9. So kung alas 12 nahitabo sa udto to siya, nganong ang DNR nanawag man sa mga opisina around 9 AM. Di ba? So kana siya daghag mga kining misinformation, no? So atong i-correct, no? Daghag mga fake news nga nakatag sa social media. So mo na siya makaigsoon na, no. Balikon ako, dili ta magpadala sa kanindot sa view sa Mount Apo. Always thank you, safety always, no? Kay dili na to kaning kumpiyansahan ang kining natawag na to nga kaning Mount Apo na to. Pag-climb na to dia. Kami bitaw mo climb dia, grabe amo ang pagpangandam gyud, no. Months before dapat grabe na ang pagpangandam, ang mga safety always, no, sa guest, sa imong kaugalingon ug uban pa. Okay, 37 minutos ang nilabay sa alas 7 sa kabuntagon. Kauban gyapon ninyong karong buntagan yung amigos kanginan Mr. Philip June Caminade. Taga na itong pagtagad ni mga greetings diri sa tuang Facebook, no? Dagang kaig nag comment. May buntag to Sir Lito Pantalion, no? Ato ang MD Ararimo Head sa Malalag. May buntag nimo da, sir. Salamat sa pagpaminaw nimo. May buntag pag-usab ni Carl Riosora. Sa Kiagot ang suking tigpaminaw. May buntag pag-usab ni Kikay Caminade, ako ang pinalangang agaw. Diya sa Davao Oriental. Kalimot ko asa dapit ni sa Davao Oriental. Shout out to Sir Saldi Estropia, ang pinakagahi o pinakagwapo, pinakabright diya sa MD Ararimo Santa Cruz. No? Atong palakpakan ni ato ang silingan nga MDR, no, which is ang Santa Cruz headed by Mayor Tata Sala. No, grabe ka active, grabe ka maayong mga tao gyud ni sila. No, isa po ni sila sa nag-rescue dito sa kining sa tawag ni Mount Apo, no? Kaning galing lang wala sila naabot sa taas kay dire man sa Digos gi agi. Pero grabe ang coordination between City of Digos and Municipality of Santa Cruz. Anay gyud ang ato ang kaning pag-rescue, no. Dili makaya sa usa ka tao, sa usa ka agency kung walay pagtinabangay sa tanan. Bisag asa ka moadto dis Pilipinas magkaigsunan, never gyud na mahitabo sa usa ka agency nga sila lang gyud mo rescue sa usa ka disaster. Naagyo na permente ang pagtinabangay, no. Number 1 there is ang pagtinabangay between the agency, no, between the LGU, and the most important is the community. Again, may buntag po sab ni Ma'am Cindy Sario. Shout out daw kay Ma'am Beverly Jane Sinahon. Wala ko karon diya chip, ha, di ko ka-duty ron kay medyo naglain na to ang paminsar, no, sa tong kalawasan, no? Oy, may buntag sa salamat kayo. Nang-invite si June Tirador Gloria og kape. Lamiyan ng kape, boss ay. Atangin yung programa ni June Tirador Gloria after sa kong programa alas 8 hangtod alas 9 masiro niya. May buntag ni Dong CJ, ang akong pinaka-amigo nga pinakagwapo sa tanang gwapo sa tibuok kalibutan, Sharo. Dong CJ Carlo
Masadya Gonzaga alias Kaloy. Assign sa sulop na ni-assign. Fire officer ni sa sulop. FO1 pa FO1 masuri ranggo nimo bro. Kung ako pinaka-amigo ni kauban ako ni diri sa una. Radyo okay pa ni sa una. Dire kauban na mayani no. Dikit kami og kuha na ni tinay. Ilan ang kasing-kasing bro ha? Tinay lang sa ta. Kailangan pag mingon tag dikit kita kasing-kasing. Tinay, dikit kami tinay ning bro nako Kaloy. Minaw karon. May buntag po sab ang ako ang classmate sa ICS no, gikan ICS 2 planning course, ang tod nag ICS 3 mi sa position course, ang tod nag ICS 4 mi AHEMP All Hazard Incident Management Team, ang tod nga nag ICS 5 course akong pagkadre sa Training for Instructor TFI course at ICS, which is ang pinaka taas nga training sa ICS no, TFI. Akong classmate no, ang vice mayor sa tuang Malalag no, si Sir Erwin Impasis, no? Vice Mayor na dito sa Malalag, may buntag. And of course, may buntag po sab sa tuang former kagawad sa Ruparan, si Richard Martel, no? Minaw siya karon. May buntag ninyo diha sa to mga viewers. Okay, itong oras mga kaigsunan, 41 minutos ang nilabay sa alas 7 sa Kamutagon. Kauban gyapon ninyo karong buntagan yung amigos kainan Mr. Philip June Caminadi sa programang Disaster Resilience diri lamang sa 92.7 Radyo Niga sa City Government of Digos program headed by Mayor Joseph Fortich Cagas. So itong pasalamatan si Mayor Cagas grabe gyud ang iyahang paghatag og suporta sa atong opisina sa City Disaster Office no. Labi na ning kining pag-conduct na to og mga trainings no, mga kaning gitawag na to disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response and disaster rehabilitation recovery sa atong mga community dinhi sa atong syudad sa Digos no. So salamat kayo Mayor Joseph Cagas no, kauban si Vice Mayor Johari Banya og atong First Lady sa atong syudad sa Digos, ang atong konsehala Honorable Ma'am Liza Maravillas Cagas. Mone kanitong programa pasalamat nga ka program tag-ingon ani para mahatag nato sa inyo mga kaigsunan no ang mga information nga dapat ninyong makuha in terms of disaster resilience. Labi na ning ulan-ulan o sa mga dapat buhaton. Karong buntag udto grabe inita pero ini kahapon mukalit lag ulan. Kalit lag pagbaha. Mone ginatawag nato nga hydrometeorological hazard or hydromet. Sa part magkugil ka ug kung tumon ka ay kabala ka. Oy mga kaigsunan no, ang ang syudad sa ang atong City Disaster Office no, under sa City Government of Digos, syudad sa Digos. Natay mga accomplishment report nga na-accomplish no for the month of May no. So dili pa nato mahatag ang exact nga number no, kay napatay gihatag nga gipaabot nga mga report gyud lisod kaning mohatag tag initial report or final report kung wala pa gyud confirmation no. So sa atong nakita sa to ang report, the most no and common nga ma-involve sa vehicular crash is kanidyong mga motorcycle na to. Kani mga motor. Kabalo, drive baning hubog or unsa ba na diha. So, katong mga driver og mga motor palihog, ilabi na og mga kamo nakainom, dili na lang jud ta mo drive no. Kay lisod kayo kitay ma-jackpatan sa disaster. Kitay maigo sa disaster na. Ginoo ko, lisod kayo ang pagpa-ospital. Lisod kayo ang pagpaayo. Okay lang tagbuhay, simbakog mamatay. Grabe ang pagsakripisyo sa pamilya nga nahabilib. So mo na atong tanawon mga kaigsunan nato nang hinuktukan no nga ang pag-drive nato sa usa ka vehicle, motor ba na or mga four wheels unsa ba na diha, naagi na diha ang hazard. Either kitay makabangga or kita mo'y mabanggaan. So mo na mga kaigsunan nga magsuot kita mga protective gear no, like helmets, sapatos ug uban pa. Then kana ato mga motor ato po nang iparehistro no? What is the reason no nga nganong dili man ato ma-rehistro ato mga motor no? Sa ato ang LTO uban way kwarta makapalit magani mo og beer, makapalit mga tuba, kapila imno ng tuba sa isa ka simana halos kada adlaw.
So inyo pa nang gitigom, makaparehistro na ta sa tuong motor, no? So ingon ana na siya makaigsunan, no? So daghan og mga incident ang atong syudad sa Digos nagkataas gyud ang incident in terms of vehicular crash kaysa ikumpara mga 10 years gikan karon, no? 10 years ago og karong panahon na mas nitaas og mas nidaghan ang mga disaster nga naman. So sa akong nakita makaigsunan once ang atong syudad is nagkadako, no? Nagka-improve na na permanente ng mga disaster o mga emergency. Para sa City of Davao, lungsod sa Davao. Ang atuang Central 911 halos kada oras, halos kada adlaw, no? Sige dagan ang ilahang ambulansya. Kay daghang tao nga nitungha sa usa ka syudad nga dagag tao nga moabot sa usa ka malambuong syudad mao na nga napoy mga emerhensiya nga kakambal ana. Mao bitaw nga ang syudad nga nilambo daghag tao nga moadto. Kung daghan pog tao ato pa ni-expect nga daghag mga emerhensiya. Mao bitaw nga kung daghag emerhensiya sa maong lugar dapat kita mismo sa tong kagalingon protektahan nato atong kagalingon. Kay kabalo man ta nga daghag mga disaster sa usa ka malambuong syudad. Mao nang ato ang dipinsahan nato daan ang ato ang kagalingon. Mao na yung gitawag nato nga disaster resilient. Be resilient always, no? Disaster resilience. So, dapat kabalo ta example, matutag mall. Kana pag-adto nato sa mall mga kaigsuonan ang atong una jung tan-awon dili ang safety. Ang una natong tan-awon is ang sale, no? Ang sa kabarato ng mga palaliton. Pero what if simba ko maglinog, mag-burn out, mag-collapse na ang electricity sa mall. Ngit-ngit kayo. Asa ka mo agi? Diba? Asa ka mo gawas. Di na ka makita mo zero visibility na. Para ng hotel, no? Ato ang hotel. Ang una namong tanawon, alamay sa hotel, muhigda ka sa sopa, muhigda ka sa kama, nga aircon, alami kayo. Kay lahi sa imong panimalay. Pero what if the disaster will strike? No? What if kung ang disaster moabot between sa imong pagpahulay, unsay imong buhaton? Pares ko musulod yung usa ka mga dagkong gambalay, mall, hotel. Ang una na kung tanawon dili ang mga sale, dili ang mga gwapong baligya. You know what? Ang una na kong tanawon magigsunan is my safety. Tanaw na ko kung asa ang evacuation route pagawas sa usa ka gambalay. Kay kana dako kay ng tabang kung simbako na disaster nga moabot sa usa ka dako nga gambalay. Tanaw nimo ang evacuation route. Tanaw nimo asa dapit ka moagi kung example na disaster. Mo na yung mga example sa resiliency. Example, ato ka og dagat. Ang pinakauna nimong tanawon sa dagat is ang enjoyment, no? Wa ka kabalo nga ala basta maligo ra jud ko. Basta magkiyat ra jud ko diri sa dagat, basta maghappy-happy ko diri, mag-inom-inom ko diri, magsayaw-sayaw ko diri, magkanta-kanta ko diri, maglangoy-langoy ko sa dagat. Pero do you think nga kanang imong ginahimo nga enjoyment wa ka kabalo nga naay kambal na nga delikado or hazard? Labi nang kusog ang karin sa dagat. Nag-inom-inom, hubog na kayo niya, waka klaro na kayo sa dagat, kusog kayong balod, naligo gyud. Di karon nalumos. Wala. Lutaw-lutaw ginay mo ang lawas pila ka adlaw ang mulabay. No? So, kita po kana po nga mga resort owner, be responsible po sa inyong negosyo. Business ninyo na. No? So, please protect your clients, no? Inyong mga customer. Dapat kung magbutang tag resort uban pa dapat nagyo tay lifeguard. Nagyo tay lifeguard nga mo protekta, no, mo bantay sa to ang mga customer 24/7. Kung abre na inyong resort 24/7, pagbutang pon mo dag lifeguard nga 24/7. Kung magsugod na yung open 9 AM to 6 PM, diara utob basta dili ta magkumpiyansa. Ang mga katawhan maguna to. Sorry, no. Wala gina for my own opinion mga kaigsuonan. Sa kuha lang ni. Dili kayo wala kay ginatagag importansya ang disaster preparedness. Basta malingaw lang ta, basta ma-satisfy lang nato atong needs, basta ma-satisfy lang nato ang atong kabisi-bisi sa atong trabaho, busy magyuta sa atong mga kanya-kanyang trabaho, busy kita sa tuang mga pagnegosyo,
busy kita sa ato ang mga kanya-kanya na itong mga binuhatan para kita mabuhi, no? Pagpanarbaho, pagpamasahero, busy kita. Unsa pa na pagpaninda, no? Pag-enjoyment, mga socials, fellowship. Pero question, what if the disaster may strike anytime? Wa gyud tay padulungan ana. Okay? So mas may nang sa wala pa'y disaster dapat natay ginabuhat. Dapat na natay kahibalo. Dapat na natay enough knowledge, no, to face in any danger or disaster. Kay kabalo mo rin sa Pilipinas, according to World Risk Index Report, mga kaigsunan, ang Pilipinas kay number 1 na, no, sa tibuok kalibutan, no, all over countries, all over the world, no, mga bansa sa tibuok kalibutan, number 1 na ang Pilipinas sa pinakadelikado nga country sa tibuok kalibutan in terms of disaster. Kumbaga, gisalo na to tanan disaster sa kalibutan. Kay prone ta sa ginatawag na linog because Philippines is nabilong ta sa Pacific Ring of Fire. Plus, naapod ta sa kining gitawag na fronting Pacific Ocean, which is exporter ta og bagyo, no? Gina-receive na tong bagyo from the Pacific Ocean, then ginapagawas na tong bagyo, agianan tag bagyo. Sa linog pa lang og bagyo, pila ka disaster ang mahimo ana. Pila ka specific disaster ang mahitabo ana. Kung naay linog, posible nga naay sunog. Domino effect ba? Kung naay linog, posible nga naay sunog, posible nga naay mga matay, posible nga naay mga samad, posible nga maipit ka sa usa ka gambalay, no? So sa isa ka disaster, posible nga daghang epekto. How much more sa kaning bagyo? Sa usa ka kusog nga hangin sa dala sa bagyo, posible ka nga ma-injury, posible ka nga malumos, posible ka nga mawad-ag kinabuhi because of disaster. Sa isa ka disaster, daghang epekto. Mao na nga kita sa Pilipinas number 1 ta. Mao na ang gihimo ang Disaster Republic Act 2001, also known as Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Natay ginatawag na coordination during emergency. Balaod na pag isa lang kabuk ang insidente sa barangay, mandated to lead the disaster is mandated ang barangay. The BDRRMC or Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee. Balaod na. Kano sa mo take over si city disaster once nga 2 or more barangay na ang apektado sa disaster. O example, Barangay Zone 1 o Barangay Zone 2 apektado. So automatic ang city disaster will lead the incident. No? Pag 2 or more, no? 2 or more municipality or city apektado, diha na pod mag-take lead ang atoang provincial disaster. Pag 2 or more province na pod apektado, diha na pod mo take lead ang regional disaster. Pag 2 or more region na pod ang apektado sa disaster, diha na mag-take lead ang atoang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. So balik ko na to, ang pinakauna gyud is ang barangay. Barangay gyud ang pinakauna. Oy, may buntag ni Jumer. Good morning. Ay, ato ang amigo dia. Jumer Kaminadi. Nicknack, shout out daw. Si Nicknack's familiar man murag taga Bureau Fire ni. Dindin Florentino, mayong buntag. Ma'am Beverly Jean Sinahon, may buntag. Biyok Apila ng atong kagawa diya sa Barangay Quiagot, may buntag. No na siya. At least kabalota. So that is coordination during an emergency. Tong oras, 55 minutos nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Nag-text, nakitaan daw ta, nasugatan daw ta nila dito sa Kapatagan pag-rescue. Grabe tugnawa dito mga igsuunan, no? Lami kay ihigop og Bisayang manok. Pero pasalamat ta sa mga sa itong purok chairman, nakalimot ko sa pangalan nito. Ipagkapigod ta, no? Gitagaan ko ta og while waiting sa patient nga mababa, no? While nag-extake ta katong taga Bureau Fire dito sa taas, kauban ang mga local guides, no?
Pagkapita dito. Kay grabe. Tugnaw juga ayo. Mahadlok kay nagkaon kong sa Gadigo senyo Itodo ang pahiyong Dali na malaag ka Dali na magkuyog ka Magsaglat ang tanim sa araw ng Digos Oy, atangin ninyo sunod semana. Every Tuesday atong programa dire alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, no? Every Tuesday. Gikan sa City Government of Digos na program, no? Digos senyo ta Okay mga kaigsuuna, no? Ato ang itimbaya ang atong mga rescue volunteers sa atong siyudad sa Digos. Unang-unang ato ang Deserve, no? Headed by Sir Pochulo de la Peña. Ang ato ang Kabalikat Regiocom. Ato ang Recon Dixie Star o Recon Dream. Ang ato ang Traverse, atong Alert. Ato ang Philippine Red Cross, no? Kanunay perminti nagtabang sa tuwa. Ang ato ang ko na mention. Puro lang pahiyong ang imong magi Ato mga BDRMC, no? Sabi na diya sa Barangay Aplaya. Ang ato ang Philippine Coast Guard, ang ato ang Bureau of Fire Protection, ato ang mga PNP nga kanunay natong kaabag, no, sa pagtabang sa mga disaster sa siyudad sa Digos. Dali ra kayo na sila mo response. Ato ang 39th IB, no? Atong mga reservist, no? Yung buntag ninyo diya. Mga kaigsunan, wala tayo igong oras, kaya lamang inyong amigo sa Kanginan, Mr. Philip John Caminadi. Sa ngalan na lamang sa tong mayor sa tong siyudad sa Digos, Mayor Joseph Fortich Cagas, sa ang vice mayor sa tong siyudad sa Digos, Attorney Johari Gomez Banya, ug sa tanang mga konsyales. Sa ngalan usab sa ang head sa CD Ararimo Digos, Sir John Basil Sibilia. Again, kini lamang inyong amigo sa Kanginan, Mr. Philip John Caminadi. Nagkita-kita ta sunod semana sa programang Disaster Resilience dire lamang sa 92.7 Radyo Liga. Salamat ug may buntag kanatong tanan. Bye-bye. Ug kung tumon ka ay kabala ka Daghang makaon lingit